Asin! Asin, 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 asin! Asin po kayo dyan! Pwedeng panglagay sa isda, pampalasa sa niluluto ninyo, o pantaboy sa mga aswang. Murang-mura lang at sariwang-sariwa! Asin! Asin kayo dyan! Hoy! Ano ba sinasabi mong sariwan-sariwa ah? Asin ang tinitinda natin, hindi isda, si Raulo. Ano ka ba naman, Joshua? Siyempre, kailangan nating ibida ang paninda natin para maraming bumili. Ikaw naman kulang ka talaga sa marketing strategy. Saka, mabenta ang asin ngayon kasi hindi ba, may balita ngayon na meron daw aswang dito sa lugar natin. Hindi mo ba alam yon? Sus, masyado ka nagpapaliwala sa chismis na yun. Walang aswang, hindi totoo ang mga aswang. Sa comics lang nababasa yun. Sa comics ha? O sige nga, kung di totoo mga aswang, paano mo ipapaliwanag yung nangyari kay Mang Itong at dun sa binatang anak ni Aling Kuring? Hindi ba? Parehas na natagpuan ang katawan nila, nawakwak ang tiyan, at may mahahabang buhok sa loob ng bibig at sa tenga nila. Sus, malamang adik lang ang may gawa nun. Yung mga halang bituka. Wala talagang makitang sospek ang mga tao. Kaya, yun, aswang ang sinisisi nila. Saka tama na nga yung aswang-aswang na yan. Hindi natin mapapaubos tong tinitinda natin nang dahil sa aswang na yan. Kala dito, makakita ka sana ng aswang para maniwala ka. Tsaka na nga, asin, asin, asin! Asin kayo dyan! Murang-mura lang ang kilo dito! Bumili na po kayo! Kundi, itatapon ko to! Sige kayo! Si Raulo! Naniniwala ka ba na wala sa edad ng isang tao para makagawa siya ng isang kabayanihan? Totoo nga ba na kung sino pa ang hindi natin inaasahan at iniisip nating mahihina ay siya pang magiging sandigan natin sa oras ng panganib at kagipitan? Magandang araw po sa inyo at maging sa inyong tagapakinig at mga subscriber. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari nung ako ay binatilyo pa lamang. At sa edad kong yun ay hindi ko inasahan na may isang bagay kaming magagawa ng aking kaibigan na magiging daan ng malaking pagbabago sa aming buhay. Ang karanasang yon ang nagbukas sa amin sa mundo ng pakikipaglaban sa aswang. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Joshua. At ito ang aking kwento. Mga kwento ni Apong Isaac. Apa! Nakakatuwa naman at napaubos nyo ang paninda kong asin. Hindi ako nagsisisi na kinuha ko kayo para maglako ng asin na ginagawa ko. At dahil diyan, ay dinagdagan ko ang sahod nyo para sa araw na ito. Talaga po, Tatang Hermano? Magkano naman po ang dinagdag nyo? Aba tigsa 10 piso kayo. Oh, aba, ayos ah! Wow! 10 piso? Huh? Malaki na po ang magagawa nito para sa pagbabago ng buhay namin. Makakapagpatayo na po kami ng mansyon na may swimming pool pa. Maraming salamat po sa dagdag na 10 piso, Tatang. Aba, bakit ko magsalita kaya te? Parang hindi ka masaya, Jobert. Gusto bang bawiin ko na lamang ang dinagdag ko 10 piso? Tatang, wag na po, Tatang. Nagbibiro lang naman po itong si Jobert eh. Di ba, Jobert? Ha? Di ba? Nagbibiro ka lang. Saka, Tatang, malaking bagay naman po talaga tong 10 piso para sa amin eh. May mabibili na po kami nito kahit papano. Hayaan ninyo. Basta't maging maganda ang kita ng paninda nyo, ay dadagdagan ko ulit kayo. Saka masipagan nyo pa. Sana ay araw-araw na uubos ang paninda nyo. Aba, Tatang, sigurado po ako na araw-araw nang mauubos ang tinitinda naming asin. Kasi marami pong tao ngayon ang ayaw mawala ng asin sa bahay nila dahil po dun sa aswang. Hindi po ba? Merong paniniwala
na isa ang asin sa babisang pantaboy sa mga aswang. Manahimik ka nga yan, Jobert. Pati si Tatang Hermano dinadamay mo sa paniniwala mo sa aswang-aswang na yan. Totoo naman talaga ang aswang, Joshua. Tama na yan. Huwag na kayo mag-away. Joshua, tama si Jobert. Mahirap mang paniwalaan para sa iba. Pero totoo ang mga aswang. Oh, di ba? Sabi ko na sa iyo Totoo ang mga aswang. Si Tatang Hermano na mismo nagsasabi, kaya maniwala ka na. Ikaw naman kasi. Alam niyo ba na maraming klase ng aswang? At yung aswang na nandito sa baryo natin, sa palagay ko, ay isa siyang amamarang. Ano po ba yung amamarang? Ang amamarang ay isang uri ng aswang na mas kilala sa Kabisayaan. Mangyaring lumaki ako sa Kapis, kaya marami akong alam tungkol sa mga aswang. Ang amamarang ay isang klase ng aswang na ginagamit ang kanyang mahabang buhok para makapambiktima. Gumagalaw ang buhok niya na para bang galamay. Kaya kung napansin nyo, yung dalawang pinaghihinalaang pinatay ng aswang ay merong mga buhok sa bibig at doon sa kanilang tenga. Pero, Tatang Hermano, kung sa Kabisayaan po kilala ang amamarang, bakit meron po dito sa Pangasinan? Maaaring umalis siya sa lugar kung saan siya naninirahan noon dahil nanganib na siya roon. Baka nandito siya sa lugar natin kasi alam niya na walang nakakaalam ng sikreto niya rito. Kaya kayong dalawang magkaibigan, ay nako, mag-iingat kayo, lalong-lalo na tuwing gabi. Hindi natin alam kung kailan muling aatake ang mamamarang at kung sino ang susunod niyang magiging biktima. Nako, yung kung ganun, kailangan na po pala naming umuwi kasi malapit na pong dumilim At bago kayo umuwi, ay magbaon kayo ng tig-isang plastic ng asin para meron kayong magagamit kung kinakailangan. Matapos kaming bigyan ni Tatang Hermano ng asin, ay magkasama na kaming naglakad ni Jobert pauwi. Kapit-bahay ko lang si Jobert at bata pa lang kami, ay magkaibigan na kami. Parehas din kaming huminto sa pag-aaral dahil kailangan naming magtrabaho upang tulungan ang aming pamilya. At sa kabutihang palad ay kinuha kami ni Tatang Hermano na maglalako ng kanyang asin. Malapit po kasi sa dagat ang lugar namin sa Pangasinan. Kaya paggawa ng asin ang naisipang negosyo ni Tatang Hermano. Maya-maya pa ay biglang huminto sa paglalakad si Jobert. Pagtingin ko sa kanya ay nalaman kong nakatingin siya sa magandang dalaga na si Amelia na naghahango ng sinampay sa harapan ng kubo nito. Hoy! Grabe to! Yung laway mo tumutulo na! Nakakatulo naman kasi talaga ng laway ang kagandahan ni Amelia Tignan mo siya, Joshua Para siyang engkantada na nagkatawang tao. Grabe! Materiales puertes! Ay, nako! Kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo. Matanda sa'yo ng ilang taon, yang si Ate Amelia, ha? Kaya wag mo na siyang pangarapin pa. Ikaw talaga kung ano nga sa isip mo Pero naniniwala ko na pagdating sa pag-ibig ay hindi hadlang ang edad. Basta, nagmamahalan kayong dalawa. Oo nga, pero sa palagay mo ba mamahalin ka ni Ate Amelia, ha? Napakaganda niya. Tapos ikaw naman Ano? Ha? Napakapangit, ganun ha? Napakapangit. Ikaw nagsabi niya na, hindi ako. Aba, hoy Jobert, saan ka pupunta? Jobert! Kinabahan ako nang lumapit si Jobert kay Ate Amelia. Wala akong nagawa, kundi ang sundan siya. Hello, Ate Amelia. At sipag mo naman. Mas lalo ka tuloy nakaka-inlove Jobert, tumigil ka na nga. Nakakaya ka. Sandali nga. Ano bang kailangan niyo sa akin? Ibibigay ko sana tong asin. Kasi merong aswang na gumagala rito sa atin Magagamit mo to na pangtaboy sa aswang. Ang gagawin mo lang, isasaboy mo to sa kanya. Tapos, aalis na siya.
Gusto ko kasi na makasigurong ligtas ka palagi. Kasi, alam mo na. Hindi ko kailangan ng asin mo. Ilayo mo sa akin yan. Ha? Tanggapin mo na to, ate. Halos lahat nga ng tao rito may asin na sa bahay nila eh. Hindi ka ba marunong makaintindi? Sinabi nang hindi ko kailangan ng asin. Umalis na nga kayo. Mga storbo kayo. Ha? Sigurado ka ba, ate? Ayaw mong tanggapin tong asin ko? Ilang beses ko bang dapat ulitin sa'yo na hindi ko sabi kailangan ng asin? Nako, teka ate. Pasensya ka na dito sa kaibigan ko ha. Sadyang mapagbiro talaga to eh. Halika na kasi. Ang kulit mo kasi. Hinila ko na palayo si Jobert at pinagpatuloy na namin ang paglalakad. Noon pa man, may gusto na talaga si Jobert kay Ate Amelia. Totoo kasing napakaganda niya at hindi lang si Jobert ang may gusto sa kanya, kundi halos lahat ng kalalakihan sa aming lugar. Makalipas ang ilang araw, ay isang bangkay ng binata ang natagpuan. Gaya ng naunang biktima ay may buhok na nakita sa bibig at tenga niya. Dahil 3 lalaki ang sunod-sunod na pinatay, ay nagkaroon ng hinala ang mga tao na puro lalaki lamang ang binibiktima ng aswang. Patuloy namang nagpaalala sa amin si Tatang Hermano na mag-ingat kami ni Jobert habang hindi pa nahuhuli o napapatay ang aswang. Isang gabi ay nagtungo kami ni Jobert sa kasukalan upang manghuli ng bayawak. Nasa ospital kasi ang bunsong kapatid ni Jobert, kaya kailangan niyang kumita ng ekstra. Binibili kasi sa palengke ang karne ng bayawak, kaya yon ang naisipan naming pagkakitaan. At bilang kaibigan ni Jobert, ay walang pagdadalawang isip ko siya na tinulungan. Sa gabing iyon, ay 3 bayawak ang nahuli namin. Natawa ko kay Jobert dahil may dala pa siyang isang supot ng asin. Hanep pa. Talagang nagdala ka pa ng asin ha? Para sigurado. Baka kasi makasalubong natin yung aswang eh. Mas okay na ang handa kaysa hindi. Kung di ko nga lang talaga kailangan ng pera eh, hindi ako lalabas ngayong gabi para manghuli ng bayawak eh. Alam mo, ang tagal na natin sa kasukalan. Pero may nakita ba tayong aswang? Wala naman, di ba? Ibig sabihin, hindi totoo yung aswang o amamarang na yan. Maniwala ka. Nagkatinginan kami ni Jobert nang napadaan kami sa tapat ng bahay ni Tatang Hermano dahil narinig namin ang impit na pagsigaw ng matandang lalaki. Nagmamadali kaming lumapit sa bahay ni Tatang Hermano. Nakabukas ang pinto at nang sumilip kami roon, ay wala roon si Tatang. Tumakbo kami sa likod ng bahay at doon namin nakita si Tatang Hermano. Kinilabutan ako ng gusto dahil may isang nakakatakot na nilalang na ang buhok ay nakapulupot sa leeg ni Tatang Hermano. Mahaba din ang dila niya at may matutulis siyang kuko. Anak ng putya! Ang amamarang! Humalis na kayo! Iligtas niyo na ang mga sarili ninyo! Bilisan niyo! Natulala sa pagkabigla si Jobert, kaya inagaw ko sa kanya ang supot ng asin. Walang tigil ko talagang sinabuyan ng asin ang nakakatakot na nilalang. Matini siyang sumigaw hanggang sa kumawala ang buhok niya kay Tatang Hermano. Mabilis na tumakbo ang nilalang. Tinulungan namin si Tatang Hermano na makabalik sa loob ng bahay niya. Diyos ko! Tatang, ayos lang po ba kayo? Kailangan po ba namin kayong dalhin sa ospital? Hindi na kailangan na. Ayos lang naman ako. Diyos ko, maraming salamat sa pagkakaligtas niyo sa akin. Kung hindi kayo dumating, ay baka wala na. Kasaysayan na lamang ako ngayon. Tama nga ako. Yun ang amamarang. Grabe, nakakatakot pala talaga ang itsura niya. Para sa demonyo na hindi ko may paliwanag. O ano, Joshua? Ano? Ngayon mo sabihin na hindi totoo ang aswang? Oo na, tama ka na. Naniniwala na rin ako sa aswang ngayon. Pero pinahanga niyo akong dalawa sa tapang ninyo.
Lalong-lalo ka na, Joshua Iyo. Hindi ako makapaniwala na magkakaroon ka ng lakas na loob na labanan ng amamarang. Paano Tatang Hermano? Ang nasa utak ko lang po. Ang mailigtas po kayo Siyempre, mabait po kayo sa amin ni Jobert kaya dapat lang po natulungan namin kayo. Kakaibang tapang ang pinakita niyong dalawa. At dahil dyan, sa palagay ko nakita ko na ang mga taong matagal ko nang hinahanap. Sandali lamang, hintayin niyo ko. May kukunin lamang ako. Isang maliit na kahon ang kinuha ni Tatang Hermano mula sa ilalim ng papag. Binuksan niya yon at tumambad sa amin ang 2 kwintas na may palawit na medalyon. Ibinigay sa akin ni Tatang Hermano ang isa, habang ang isa naman ay kay Jobert. Wow! Ang ganda! Ginto po ba to? Pwede po ba namin tong ibenta o isala? Hindi ginto ang mga yan, loko-loko. Yan ang mga medalyon na gawa sa tanso, na dinasalan at inorasyonan. Ang tawag dyan ay kambal medalyon ng kulog at kidlat. Mabisang panlaban yan sa aswang. Bibigyan niyan kayo ng kakaibang lakas at bilis sa tuwing maikipaglaban kayo sa mga aswang na kagaya ng mga amamarang. Sa madaling salita, ay may taglay na kapangyarihan ang mga medalyon na hawak ninyo. Teka. Ibig niyo po bang sabihin, Tatang, binibigyan niyo po kami ng responsibilidad na labanan po yung amamarang? Pero Tatang, wala po kaming karanasan sa ganyang bagay. Baka dyan pa po kami mamatay. Saka malay ba namin kung totoo ang kapangyarihan ng mga medalyon na to? Sa palagay niyo ba, ay hahayaan ko kayo mapahamak, ha? Nakita ko ang tapang niyong dalawa. At para sa akin ay sapat na yun upang kayo ang pagkatiwalaan ko ng mga yan. At huwag kayong mag-alala. Kahit wala kayong karanasan sa pakikipaglaban sa mga aswang, habang suot niyo ang medalyon, ay gagabayan kayo nito at bibigyan kayo nito ng proteksyon. Ibig sabihin magiging bayani kami kapag napatay namin yung amamarang. Tapos sisikat kami at kapag nangyari yun, ay maraming chicks ang didikit sa amin. Pumayag na tayo, Joshua. Pumayag na tayo. Pagkakataon na natin to. Ayaw mo ba nun? Kapag napatay natin yung aswang, ay maraming magagandang bagay ang mangyayari sa atin. Sige, oo na. Pumapayag na ako. Pero hindi dahil sa mga sinabi mo, Jobert, kundi dahil gusto kong maging ligtas ulit itong lugar natin. Saka kung may tiwala si Tatang Hermano sa atin, may pagkatiwala ang ganitong kasagradong medalyon, ay dapat siguro na magtiwala rin tayo sa ating sarili. Hindi na ako nagtataka kung bakit pumayag ka agad. Noon pa man ay nakita ko ng malawak ang pag-iisip mo at meron ka ring mabuting puso. Malaki ang malasakit mo sa iyong kapwa. Si Joshua lang po? Paano naman po ako? Magkaibigan kaming dalawa eh. Ganun ka rin naman. Kaya huwag ka na magtampo. Pero tandaan ninyo, sa kabutihan nyo lang pwedeng gamitin ang medalyon dahil kapag ginamit mo yan sa... Sorry po. One more. Sa kabutihan. Sa kabutihan nyo lang pwedeng gamitin ang medalyon dahil kapag ginamit nyo yan sa kasamaan, ay mawawala ang kapangyarihan yan. At isa pa, mas magiging malakas ang kapangyarihan na ibibigay niyan sa inyo kung magkasama kayo dahil yan ay kambal na medalyon. Ginawa yan upang gamitin ng 2 tao para sa iisang hangarin. At sa palagay ko, ay malaki ang galit ng amamarang sa kalalakihan. Kaya asahan nyo na puro lalaki ang magiging biktima. Kanina kasi habang inaatake niya ako, ay sinabi niya na gusto niyang patayin ang lahat ng lalaki dahil ayon sa kanya, lahat ng lalaki ay masasama. Hindi po kaya nabigo sa pag-ibig yung amamarang na yon? Baka naman may lalaking nanakit sa kanya. Kaya niya nasabi yun. Yan ang hindi ko alam. Basta, ang tanging layunin ninyo ay ang patayin ng amamarang dahil anuman ang dahilan niya ay hindi pa rin tama ang pagpatay na kanyang ginagawa. Aminado ko na may takot akong naramdaman
sa tungkulin na biglang ibinigay sa amin ni Tatang Hermano. Pero inisip ko na lang ang kaligtasan ng mga tao sa aming lugar. Kung hindi kasi mamamatay ang Amamarang, ay patuloy na madadagdagan ang kanyang mga biktima. Simulan ng isuot namin ni Jobert ang aming mga medalyon, ay parehas naming naramdaman ang taglay nung kapangyarihan. Sinanay din kami ni Tatang Hermano sa paggamit ng itak bilang sandata. At kapag sumasapit ang gabi, ay magkasama kaming lumalabas ni Jobert na may dalang itak upang tugisin nga ang Amamarang. Isang gabi ay nagbabantay kami ni Jobert sa labas ng bahay ni Ate Amelia. Gusto ko sanang mag-ikot kami, pero pinilit niya akong doon kami tumambay. Jobert, umalis na tayo rito. Dahil mukhang hindi natin makikita rito yung Amamarang. Alam ko. Pero ano kasi, mas gusto kong bantayan si Ate Amelia kasi baka bigla siyang atakihin ng Amamarang na yun eh. Grabe ka. Iba na talaga ang tama mo kay Ate Amelia. Saka nakalimutan mo ba yung sinabi sa atin ni Tatang Hermano? Galit sa lalaki yung Amamarang, kaya malabong biktimahin nun si Ate Amelia. Malay ba natin kung paano tumakbo ang utak ng isang Amamarang? Makalipas ang ilang sandali, ay lumabas si Ate Amelia sa bahay niya. Nagtungo siya sa likod ng kanyang bahay at nagpunta rin doon si Jobert. Naiinis ko siyang sinundan, ngunit laking gulat namin nang nahuli namin si Ate Amelia na nag-anyong Amamarang. Mula sa napakagandang babae ay naging isa siyang aswang na may napakahabang buhok. Pagkakita sa amin ng Amamarang ay galit na galit siyang sumigaw. Mabilis na gumapang ang buhok niya papunta kay Jobert. Pinuluputan ng buhok ng Amamarang ang magkabila ang braso ni Jobert. Kayong dalawa na naman! Talagang hindi niyo ako tinigilan! Ang dapat sa inyo ay kamatayan! Joshua! Tulungan mo ako! Tulong! Oh, sandali lang! Huwag ka malikot! Paulit-ulit kong tinaga ang buhok ng Amamarang hanggang sa maputol yun at nakawala na nga si Jobert. Matapang naming tinignan ang Amamarang dahil pakiramdam ko ay naghihintay siya ng magandang pagkakataon para muling umatake. O ano ha? Ano Jobert, sumagot ka? Gusto mo pa rin ba si Ate Amelia ha? Ano? Gusto mo pa ba siya? Hindi na! Ayaw ko na! Ang pangit-pangit naman pala niya. Nagpanggap lang siya maganda sa umaga. Ay! Ate Amelia! Kung ako sa'yo, sumuko ka na! Dahil kapag nanlaban ka pa, ay talagang mapipilitan kami patayin ka! Ayop kang pangit kang aswang ka! Akala niyo ba ay natatakot ako sa inyo? Kayong mga lalaki, wala kayong ginawa, kundi saktan kami mga babae. Kaya ang dapat sa inyo ay pinapatay at inuubos! Siguro nga, may isang lalaki na nakit sa'yo. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay pare-parehas na ang lahat ng lalaki. Manahimik ka! Kahit na anong sabihin mo, ay hindi na mawawala ang puot ko sa inyo! Muling umatake ang Amamarang. Mabilis na lumipad ang buhok niya papunta sa akin. Naramdaman ko ang kapangyarihan ng medalyon. Tila binalot ako ng kuryente at mabilis kong naiwasan ang buhok ng Amamarang. Tumakbo ako sa kanya habang iniiwasan ko ang walang tigil na pag-atake ng buhok niya. Nang nakalapit ako sa Amamarang, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Buong puwersa kong itinarak ang itak sa kanyang tiyan. Umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi ang malakas niyang sigaw. Ngunit pumulupot ang buhok ng Amamarang sa leeg ko at itinaas niya ako. Kung iniisip niyo na kaya niyo akong patayin ay nagkakamali kayo. Hindi ang mga kagaya niyo ang tatapos sa akin! Ganun ba? Pwes, maligo ka muna sa asin! Walang tigil na sinabuyan ni Jobert ng asin ang Amamarang. Nalapnos ang balat ng Amamarang hanggang sa tuluyan ng kumawala ang buhok niya sa aking leeg. Habang sinasabuyan ni Jobert ng asin ng aswang, ay sinamantala ko naman ang pagkakataon. Sinaksak ko siya ng itak sa tapat mismo
ng kanyang dibdib. Nang hugutin ko ang itak, ay bumagsak sa lupa ang amamarang habang nakadilat ang kanyang mga mata. Oh, ano ka ngayon? Ano ka ngayon? Nasaan na yung sinasabi mong papatayin mo ang lahat ng mga lalaki, ha? At hindi kami natatapos sa'yo? Huh, tadyakan pa kita sa pagmumukha mo ha? Tama na, tama na! Ikaw naman, tapag-tapang mo. Nakita mo nang ang patay ni, tatadyakan mo pa? Niloko ko na babae yan Nagkagusto pa naman ako sa kanya. Tapos, isa pala siyang aswang. Hindi naman sinabi ni Ate Amelia na gustuhin mo siya. Ikaw naman tong kusang nagkagusto sa kanya, di ba? Kaya dapat sarili mo ang sisihin mo. Ikaw kasi, napakahilig mo Habang pinagmamasdan namin ni Jobert ang walang buhay na katawan ng amamarang, ay bigla namang dumating si Tatang Hermano. Baka sa mukha niya ang matinding kasiyahan. Tatang Hermano! Nandiyan na pala kayo! Tingnan niyo po! Napatay namin ang amamarang! Nakita ko ang inyong ginawa. Dahil nung sinimulan yung tugisin ng amamarang, ay palagi na akong nakasunod sa inyo nang hindi nyo namamalayan. Pinakita nyo sa akin na hindi ako nagkamali na kayo ang pinili kong maging tagapangalaga ng kambal na medalyon ng kulug at kidlat. Maraming salamat dahil hindi nyo ako binigo. Hindi nyo binigo ang ating baryo. Maraming salamat po. Kasi kayo po ang naging daan para matuklasan namin ni Jobert na hindi lang po kami basta maglalako ng asin, kundi kaya rin po namin makipaglaban sa kasamaan. Pero Tatang, ito pong mga medalyon. Ibabalik na po namin to sa inyo kasi napatay na po namin ang amamarang Hindi nyo na kailangan ibalik pa sa akin ang mga yan. Kayo na talaga ang bagong mangangalaga sa mga yan. Hindi kasi natin alam ang mangyayari sa hinaharap. Teka, ibig niyo po ba sabihin maaaring may iba pang mga aswang ang dumating dito po sa lugar natin? Tama ka, Joshua. Sa palagay ko, ay wala na kaming dapat ikatakot kahit na anong uri pa ng aswang ang sumira sa katahimikan natin dito. Dahil nandyan na kayong dalawa ni Jobert. Kayo ang magiging tagapagligtas namin laban sa kasamaan at ipinagmamalaki ko yung dalawa dahil ako nakadiskubre ng nakatago ninyong tapang at kabayanihan. Nagkatinginan kami ni Jobert at parehas kaming ngumiti. Mapanganib man ang ginawa namin ng gabing yon, ay alam kong gaya ko ay labis din ang kanyang saya dahil alam namin na simula sa oras na yon ay bumalik na ang kapayapaan at katahimikan sa aming lugar. Marami po ang nagulat nang malaman nila na si Ate Amelia pala ang aswang, pero mas marami ang hindi makapaniwala nang nalaman nilang kami ni Jobert ang nakapatay sa aswang. Dahil po sa nangyari, nakilala kami sa iba't ibang lugar at maraming tao ang tumulong sa amin upang makabalik sa pag-aaral. Hindi naman namin sinayang ni Jobert ang pagkakataong ibinigay sa amin dahil nagsikap kaming dalawa hanggang sa pareho kaming nakapagtapos ng kursong Civil Engineering. Makalipas ang ilang taon, ay ganap na kaming civil engineer. Hindi namin kinalimutan si Tatang Hermano dahil siya ang taong naging tulay ng pagbabago sa aming buhay. Tinulungan namin siya sa paraang alam namin. Isa siguro sa pinakamahalagang natutunan ko ay huwag nating limitahan ang ating sarili ng dahil lamang sa takot. Ang takot ang pinakamalaking kalaban para magawa natin ang mga bagay na gusto nating maabot. Maswerte rin ako dahil nagkaroon ako ng kaibigang katulad ni Jobert na hindi ako iniwan sa kahit na anong hamon sa buhay. Kung wala siya, malamang hindi ko rin mararating ang buhay na meron ako ngayon. Hanggang dito na lamang po ang aming kwento ng aking kaibigan. Sana po ay nagustuhan nyo at may natutunan kayo na magandang aral. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.
at pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong may kapal. Hanggang sa muli.